Sa mga OFW na patuloy na nai-stress tungkol sa bagong OFW Pass, ito ang mensahe ni Ma'am Toots Ople. Though may mga iilan na rin mga OFW ang successful na nakaregister at nakakuha na ng OFW Pass. Pero hindi lahat guys, dahil kakatry ko lang, still error pa din kapag naglalagin ako. At tinry kong ininstall at ininstall ko ulit, nagbago lang yung itsura at nagkaroon na ng bagong Pilipinas logo. Pero still, login error pa rin. Kaya sa mga nai-stress dyan, ito ang mensahe ni Ma'am Toots Ople. And just to avoid a panic situation and confusion, we are still maintaining the OEC at least for 2 months and subject to evaluation and assessment and based on the feedback. So, kaya wag na kayo may stress guys kung hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo makakuha ng OFW Pass. Dahil pwede pa rin gamitin yung dating OEC or OEC exemption. At kahit abutin pa yan ng September, October, or November, hanggat hindi pa maayos ang OFW Pass, ay pwede pa rin gamitin ang traditional OEC at ang OEC exemption. Sa mga nag-aalala naman na baka sobrang hirap daw mag-register sa OFW Pass kapag sinimula na itong gamitin, ang sagot guys ay hindi. Napakadali lang naman dahil hinihintay ko nga na maging okay na ang DMW app para magawan ko sana ng tutorial. Pero hanggang ngayon na hindi pa rin ako makapag-login. Kaya sa ngayon ay eto muna guys ang ipapakita ko sa inyo kung paano makapag-register sa OFW Pass para meron na kayong idea kapag naging okay na ang DMW mobile app. How to use. I-download ang DMW mobile app. Pagbukas ng app, i-click ang login at i-type ang e-registration account details. Kapag nakatanggap ng ganitong mensahe, i-click ang register. Mag-register gamit ang mobile number at i-click ang next. Hintayin ang OTP o one-time PIN na matatanggap sa mobile number. I-enter ang OTP na matatanggap sa registered mobile number. Click submit. Kapag nakita ang success na message sa screen, i-click ang OK. Ang susunod na makikita ay ang Data Privacy Policy. Hinihikayat na ito ay basahin at unawain. Pagkatapos, i-click ang Accept. Matapos mag-register o mag-login, maaari nang mag-apply ng OFW Pass. Ang unang step ay ang passport verification. Para sa ID type, piliin ang passport at i-click ang Continue. Sunod, i-click ang Allow para magamit ang camera ng mobile phone sa pagkuha ng passport. I-click ang Continue. Ihanda ang passport. Click Continue. I-scan o kunan ang passport. Siguruhing nasa loob ng kahon na nakikita sa screen ang inyong passport. Sunod, i-click ang Continue. Hintayin matapos ang passport verification process. Pagkatapos ng passport verification, mag-selfie. Huwag gumamit ng flash. Siguruhin din na nasa loob ng bilog ang buong mukha at malinaw ang inyong picture. Sunod na makakakita ng check kapag maayos na nakunan ang inyong picture. Kapag natanggap na ng system at nag-match ang passport at selfie, magkakaroon na ng OFW Pass account na may lifetime ERN. Para makita ito, i-click ang View OFW Pass. Para maging active at magamit ang OFW Pass sa paglabas ng bansa, kailangan din na i-scan ang visa for verification. Maaari itong magawa sa 2 paraan. Una, sa pamamagitan ng pop-up notification na lalabas sa OFW page matapos gumawa ng OFW Pass account. Para naman sa matagal nang may account ngunit wala pang inilalagay na visa sa DMW mobile app, maaaring pumunta sa requirements page ng app at i-click ang visa. Sunod ay piliin ang bansa kung saan magtatrabaho. Piliin ang visa para sa ID type. I-click ang Continue. I-scan o kunan ang visa. Siguruhing nasa loob ng kahon na nakikita sa screen ang inyong visa. Sunod, i-review ang visa na nakikita sa screen. Siguruhing malinaw at nababasa ang mga detalye nito. Sunod, i-click ang Continue.
hintayin matapos ang visa verification process. Kapag natanggap na ng system ang visa sa account details, maaari nang magamit ang OFW Pass para makalabas at makapasok sa Pilipinas habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya guys, inuulit ko, wag na kayong masyadong may stress. At kapag naman hindi kayo makapag-acquire ng OEC exemption online or nakaka-experience kayo ng kahit anumang problema tungkol sa inyong PAPS-BAM account, OEC or kahit sa OEC exemption, ay magsadya lamang kayo sa pinakamalapit na opisina ng POA sa lugar nyo. At sa mga exempted na sa OEC or for OEC exemption na lang, ay pwede kayo dumaan sa POA desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA. Bukas sila 24/7. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time!